tag-ulan na naman at usong-uso na naman ang mga bagyo sa mga ganitong panahon. Usong-uso din ang mga brownout. For today's video ay mag-unbox tayo. Papakita natin sa inyo kung ano nga bang mga appliances ang pwedeng gamitin sa power station na ito. At dahil tag-ulan na nga ay usong-uso na naman ang mga bagyo na dumarating dito sa ating bansa. Kaya naman bumili ako nitong tinatawag na power bank. Ito yung parang generator na hindi mo na kailangan ng gasolina. I-charge mo lamang ito ay magkakaroon na ito ng standby power. Naranasan ko kasi noon ng bagyong Karina na talagang bonggang-bongga yung nangyaring brownout. Kaya halos magdilim ang aming mundo. Sinabayan pa ito ng napakalakas na ulan at napakalakas na hangin. Kaya naman ang buong Metro Manila ay binaha ng bonggang-bongga. Halos mahigit isang dekada na ang nakaraan nang bayuhin tayo ng bagyong Ondoy na nagpalubog din sa buong Metro Manila at ng buong Pilipinas. At bumili nga ako nitong napakalaking power bank at siguradong magagamit ko ito sa tuwing magba-brown out. Kasi kapag binubuksan natin ang ating parcel, ang unang makikita natin ay ang manual. Dito mo kasi malalaman kung paano i-operate ang isang unit. Tumitimbang lang ito ng halos 7 kilo, napakagaan at magagamit mo ito sa tuwing ikaw ay magkakamping. Kung ikaw ay pupunta sa isang lugar na walang kuryente, ang output nito ay 220 volts at may kasama din itong mga wire na magagamit natin sa tuwing i-ooperate natin o gagamitin natin itong napakalaking power bank na ito. Wala ka ring dapat ipangamba dahil isasaksak mo lamang ito sa 220 volts na outlet natin ay kusa na itong magcha-charge. Automatic at digital din nga pala ito kaya makikita mo sa board nito kung full charge na nga ba ang power bank na ito. At ang maganda pa dito, halos 30 minutes lamang ang makukonsume mo na oras para ma-full charge ito. Ang maganda pa rito, 300 watts ang pinaka-maximum na wattage nito. Kaya kayang-kayang paganahin ang ating mga refrigerator, washing machine, electric fan, at kung ano-ano pa. At ang maganda pa dito mga bay, pwede din natin i-charge dito yung ating mga device, yung ating mga gadget, yung ating mga cellphone, laptop, at pwede din natin i-charge dito yung ating rechargeable flashlight at kung ano-ano pa. Napakalaking bagay at napakalaking tulong talaga pag mayroon ka nito sa bahay mga bay. Lalo na kung laging nagba-brown out. At ang kagandahan pa nito mga bay, magagamit mo ito ng halos 8 oras kung ito ay naka-full charge. Kaya't kung sakaling brown out sa ating mga bahay mga bay, dahil nga 8 oras ang itinatagal nito, bago pa man malubat ito, ay mababalik na ang supply ng kuryente mga bay. Pwede din itong gamitin sa mga sasakyan mga bay kung sakaling malubat ang unit na ito. Pwede mo itong i-charge sa iyong kotse. At ang kagandahan pa dito mga bay kung sakaling mahaba ang brownout, pwede mo itong i-charge sa iyong mga solar panel. Napakaganda talaga ang power bank na ito mga bay. Legit at quality, hindi lang pang indoor, kundi magagamit mo rin ito sa outdoor. At para nga masubukan kung legit nga ba ito, ay ginamitan ko ito ng electric fan. Sinaksakan ko ito ng electric fan kung talagang gumagana ito. Ang kagandahan pa dito mga bay kung sakaling ma-overload ang unit na ito ay kusa itong magti-trip off. At ito na nga mga bay, gumana ang electric fan na isinaksak natin. Legit talaga at quality ang unit na ito mga bay. At dahil may karga na nga ito mga bay, sinubukan kong tanggalin yung nakasaksak na 220 volts sa ating kuryente. At legit mga bay, tuloy-tuloy pa rin yung andar ng ating electric fan. Kaya legit na legit ito mga bay. Ang kagandahan kasi nito bay, kumpara mo sa generator, ang unit na ito ay hindi mo nakakargahan ng gasolina. Kumpara mo sa generator, nakakargahan mo pa ng gasolina at mausok pa mga bay.